So ayun, good day na naman mga kamoto ko. Magandang araw sa inyong lahat mga bossing. So meron kami pini-PMS dito mga bossing na Honda RS Sports FI 125 mga bossing. So siya ay naka-pipe na mga bossing. So lilinisin natin dito bossing yung throttle body niya, tsaka yung FI niya. Sa mga nagtatanong mga bossing, sa amin kasi bossing nililinis po talaga yan. Huwag po kayong maniniwala bossing na hindi naman dapat linisin. Bossing, kung hindi po po kailangan linisin yan bossing, sana po wala pong FI machine na ginawa ang mismong Honda at Suzuki, Yamaha mga bossing. Kaya sa mga nagtatanong mga boss, nililinis po yan. So ito nga pala yung motor mga bossing na check up na to sa labas. Nagpuputol-putol daw ang anda na FI na. Pero dito sa atin bossing, inulit lang ulit natin at ginawa natin yung pinaka proper talaga mga bossing. Ngayon mga bossing, dadako na tayo sa pagre-reset ng ECU nya mga bossing, tsaka ng EOT sensor mga bossing, nire-reset din natin yan. So ibig sabihin po nun, may function po kasi yan mga bossing, hindi po basta-basta yan mga bossing. So kung makikita nyo yung salpakan ng diagnostic tools na doon nyo po itatap yan. Parang kagaya lang po ng Honda yan, pero magkaiba po ng kulay yan mga bossing ko. Yan po ay may kulay green at kulay blue mga bossing ko. So dyan nyo lang itatap yan mga boss, green at blue bossing. Dyan nyo lang itatap mga bossing ko. Magsisiris po kayo dyan o kahit anong pang series nyo dyan, pwedeng clip mga bossing. So sa amin clip kasi ang gamit namin dyan bossing. So sa mga naka Honda RS 125 na FI, ganyan lang pagka magre-reset po kayo. Pwede nyo pong gawin yan kahit hindi po kayo nagpalinis ng throttle body tsaka nagpa-FI cleaning mga bossing ko. Tapos sa OTP sensor mga bossing o oxygen sensor mga bossing, magtatap din po kayo dyan. Parang same lang po sila ng Honda Click na 125 mga bossing ko. So ayan mga bossing, bubunutin nyo yan mga bossing ko sa may sensor doon sa may makina mga bossing o OTP sensor mga bossing. Ngayon mga bossing, pag nabunot nyo na po yan mga bossing ko, magtatap din po kayo doon sa pinakasakit nya. Yan po yung pinaka sa harness mga bossing. Ganyan lang po ang tamang pag-series niyan. Ganyan lang po. Ngayon pagtapos nyo po dyan mga bossing, na nagtap nyo na parehas yan, dadako na po tayo sa pagre-reset mga bossing sa pinaka panel board. Doon nyo po titignan yan kasi po may bilang yan. So yan, bubuksan nyo po yan. So may bilang po yan na 5 po ang bilang niyan mga bossing. At pagkatapos yan mga bossing, papatayin nyo naman po yung susian ulit. Tapos bunutin nyo na po yung sa may OTP sensor mga bossing. At isalpak nyo na po ulit doon sa may makina o sa sakit nya mga bossing. Ngayon buksan nyo po ulit, tapos i-hold nyo po muna mga bossing. Bibilang din po yan ng 7 mga bossing, habang naka-hold po kayo sa silinyador mga bossing ko. Tapos 3 mabagal po yan mga bossing. Once na mag-blink po dun sa panel nyo yung ilaw, tanggalin nyo na po yung pagkaka-hold nyo sa manibela ulit. Ngayon pagtapos na po yan mga bossing, patayin nyo po. Tanggalin nyo naman po yung siniris nyo yung sa may salpakan ng sakit ng diagnostic tools. Yan mga bossing. Tapos buksan nyo na po, tapos papaandarin nyo na po yan. So yun, uulitin ko lang mga bossing ko sa mga naka-pipe mga bossing. So nire-reset natin yan mga bossing. Basta naka-pipe mga bossing, i-reset po natin yan. Ngayon mga bossing, hindi po tayo pwedeng mag-adjust kagad din sa may pinaka-adjust ng parang idle nya. Hindi po yun idle mga bossing. Kailangan nyo pong i-reset muna mga bossing kasi doon po kayo babase ng timpla ng kanyang minor mga bossing. Hanggat hindi nyo pa po nare-reset mga bossing, hindi po pwedeng adjust lang ng adjust mga bossing. Ganyan po pag FI. So yun, shoutout sa mga tropa natin dyan.